Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, lalo na yung mga taga-Pulilan, Bulacan, Mama Del at sa kanyang grupo, no? Mamaya shoutout natin isa-isa yan. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee, at nagkakabulgaran na. O, sige. Itong dahilan kung bakit todo tanggol si Senator Rodante Marcoleta sa mga diskaya. Sa panahon natin ngayon, wala kang maitatago eh. Maglalabasan talaga yan. At lumalabas ang koneksyon ng asawa ni Rodante Marcoleta sa mga diskaya sa pamamagitan po ng isang insurance company. Ayun, nabulgar na. Pero syempre, todo tanggol. Si Marcoleta dyan, si Senator Marcoleta at ang anak nito na isa ding congressman, no? Ng Sagip Party List. Ito, siya, si Kuya. Syempre, kailangan niyan ipagtanggol. Anyway, sige. Ano yung pinaghuhugutan nitong galit ng taong bayan kay Marcoleta? Kasi recently, nagtitrending si Marcoleta. Nakita nyo na yung video ng kanyang interview sa Abante News ata yan eh. Di ba, sa isang anchor na tinawag niyang tanga? Di ba? Tinawag niyang tanga yan eh. Diyan sa Abante. Pagkatapos ng interview, kala niya nakapatay na yung communication, phone patch kasi yan eh. Nakabukas pa pala, narinig na tinawag niyang tanga. Yung nag-i-interview sa kanya ng isang anchor. Kasi, tinatanong lang sa kanya. Ayaw niya na sinasabing directly connected itong asawa niya, si Edna Marcoleta, sa mga diskaya dahil ito daw po ay isang independent contractor. Libre ba yon? Voluntary ba yan? Kahit ano pang posisyon yan, independent contractor yan, general manager o kung ano ba yan, kumikita kayo sa kumpanya na yan. Di ba? Kumikita kayo dyan. Independent contractor, independent executive o kung ano man yan, director. Pero miyembro ng board of directors. Sorry for the contractor na term ko kanina, no? Kasi naman, puro contractor na iisip natin eh. Miyembro po yan ng board pa rin. Ano ang ginagawa ng isang board member? Sige. Definitely, ang sinasabi ng Stronghold, itong insurance company, no? Stronghold Insurance, walang pake sa day-to-day operations. Again ha, walang pake sa day-to-day operations itong si Director Edna Marcoleta sa operasyon ng Stronghold. That is correct. Kasi board member siya eh. Ang ginagawa ng board, policies. Diba? Yung day-to-day operations ay nakaangkla sa ginagawang mga polisiya ng board. Sa kumpanya ka-coffee, sa generally, no, yung structure, organizational structure, yung policy group dyan, yung board of directors, di ba? Kung ano yung mga policies na ginagawa nila, yun ang i-implement ng general manager at ng mga tao sa baba. Yun yung tinatawag natin na day-to-day operations. So, may say pa ba dito ang asawa ni Marcoleta? Definitely, miyembro siya ng board, may boses siya sa pulisiya na tatahakin itong Stronghold. At isa pa, nabulgar mismo yan. Kasi performance bonds eh. Nabulgar mismo na may mga kumpanya na namimeke ng performance bonds, yung insurance. Kasi may policy ka-coffee sa DPWH, actually kahit sa gobyerno yan kasi parte yan ng procurement law, no? Na kinakailangan may bonds. Ang isang kontraktor, magpapakita ka ng bonds doon sa gobyerno. Bakit kinakailangan yung bonds na yan? Halimbawa, itong Discayas, no? Papasok sila ng kontrata sa DPWH, may kinakailangan na bonds o yung performance bonds. Marami kasing uri yan, no? Halimbawa, performance bonds, no? Kasi katunayan yan, pagtitiyak yan na kung pumalya yung kontraktor, halimbawa malugi, palabasin nila na nalugi yung kontraktor, ibig sabihin hindi matatapos yung proyekto. Kawawa ang gobyerno, di ba? Doon papasok si insurance. Yung bonds na sinasabi natin, si performance bonds. Kaya nga, nire-require na yan sa mga kontraktor na meron kayong bonds. Lumabas sa investigasyon. Hindi natin sinasabi na Stronghold nag-i-issue ng peking bonds o ng certification lang naman yan eh. Written documents lang yan eh. Hindi natin sinasabi na sila nag-i-issue ng peke, pero nangyayari yan sa mga kontrata sa gobyerno na pinipeke yung insurance. Kasi one of the requirements yung insurance na yan eh. Para mag-qualify ka. Diba? Na-award sa'yo yan. Diba?
na-award sa'yo yan. O, sige, i-award natin sa mga Discayas yan. Kinakailangan mong magbayad ng insurance yan. Mahal yan. Sobrang mahal ang insurance. Tayo nga individual lang, magkano per month? 10,000, 5,000, depende. Ano pa to ng billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito? Mga kontrata. Magkano ang ibabayad na insurance dyan ng kumpanya? Ibogos pa yung kumpanya. O may mga ghost projects pa yung kumpanya na yan. O baka ghost din yung insurance. Or peke yung insurance. Sa madaling sabi, kapag nalugi ang gobyerno, dahil mag-declare ng bankruptcy si kontraktor, kung fake ang insurance, walang makiklaim ang gobyerno. At nangyayari ang ganyang kalakaran, pinipeke. Pero sabi ng mga sabi sa statement ng Stronghold, maayos silang kumpanya, no? Sana, 'di ba? Sana. Hindi man natin sinasabi na may mga peking insurance itong Stronghold, pero nangyayari 'yan sa ibang mga projects ng gobyerno. Even yung bangko, 'di ba? Lumalabas sa mga investigasyon na yung nila, credit ratings nila, dinadaya din 'yan Kaya magtaka ka. May mga maliliit na kumpanya nakakakuha ng billion peso project. Paano yun? I forgot the assets lang nung previously na balita. Ilang milyon lang ang assets niya pero nakakuha ng billions na projects. Paano nangyari yan? Isang dahilan dyan, sige, may guarantee ng bangko, may credit limits, mataas yung credit rating niya, posibleng pekein din yan. Kasi sindikato nga magsasabuatan yung mga yan. O yung insurance, posibleng pekein din. Yan nakakapagduda na, halos lahat ngayon, pinipekin na. Anyway, nagtatanggol itong si Paulo Henry Alcantara. Basahin natin ka-coffee. Ito siya. Anak ni Marcoleta yan. Nabubulgar sila ngayon. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner. Correct. Hindi naman talaga siya may-ari ng Stronghold, no? Is not a co-owner, but an independent director of Stronghold Insurance. Okay. Take note of the term, independent director. Ano ibig sabihin ng independent director? From the word itself, independent, wala nangingialam, no? Independent director. Bilyonaryo News Channel, galit na galit sila dito. Sa Bilyonaryo News Channel, should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares. No substantial shares. Anong ibig sabihin? Walang malaking shares. Pero meron o wala? Hindi sinasabi na wala, meron. Hindi nga lang malaki. No substantial shares. Ang understanding ko dito, merong shares. Hindi nga lang ganun kalaki. Ganyan i-describe yan No substantial shares. No hand in sales and marketing activities. No significant professional relationships with the company or its stakeholders. Kasi yung sinasabi nitong Paulo Marcoleta, day-to-day operations yan. Yung sales and marketing activities, parte yan ng day-to-day operations. Di ba? Hindi naman siya parte ng day-to-day operations Board siya. Miyembro siya ng board. As an independent director, parte pa rin siya ng board. Kahit ano pang itawag mo dyan, independent, dependent director, o kung ano man yan, parte pa rin siya ng board. May kita siya dyan sa pamamagitan po ng honorarium. Magkano ang honorarium? Check ko lang yung post ni Juan Luna. Maganda yung post ni Juan Luna Kasi familiar tayo sa kalakaran ng board. Dahil syempre, may karanasan din naman tayo dyan. Ang sahod ng mga board member, per meeting yan. Honorarium ang tawag nila, di ba? Wait lang, saan yung post ni Juan Luna? Depende kung gaano kalaking kumpanya yan. Kung maliit na kumpanya lang, maliit lang ang honorarium niyan. Yung iba niyan, 10,000 lang. Yung iba, 20,000, maliit lang yan. Pero per meeting siyan. Usually, sa isang company, sa isang organization, usually nagkakaroon yan ng 2 to 4 board meetings. Paano kung mas madalas? Pero may mga limits din yan. Hindi ka pwede mag-exceed sa, halimbawa, 4. Hindi ka pwede mag-exceed sa 6 na board meetings sa isang buwan. Pero may mga emergency board meetings. Halimbawa, may crisis. Pwede kayo magkaroon ng emergency meetings. Dinadaan na lang ng legal secretaries nila yan. Ginagawa na lang ng corporate secretaries nila yan. Dinidiskartehan na lang nila yan para mapadami yung meetings. Kasi wala naman talaga siyang sahod. Wala siyang monthly sahod Yung mga miyembro ng board depende na lang sa ibang kumpanya. No? Wala talaga silang sahod dyan, pero sa honorarium sila bumabawi dyan. Let's say,
Sa isang buwan, 2 beses magmi-meeting o board meeting. Itong Stronghold Insurance na yan, na isa sa top 10 ha, top 10 insurance company dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi putyo-putyo yan. Yung sinasabi ni Juan Luna Vlog, ang example niya yung Globe. Ang Globe naman, siyempre, napakalaking kumpanya na yan. Ang kada meeting dyan ng mga board nila, either 100 to 200,000 per meeting. Yan, Globe yung kanyang landmark, tawag yan, yung benchmark. Globe, kasi malaking kumpanya yan itong Stronghold Insurance, malaking kumpanya din yan, kasi pasok nga sa top 10 Let's say, 100,000, sige, yung pinakamababa na, 100,000 pesos per board meeting. Kung sa isang buwan, 2 beses magbo-board meeting, sige ha, ilan yan? 2.4 million pesos a month. Tama ba yung math natin dyan? 100,000. Pinakamababa na ha, 100,000. Tama. 100,000. Sa loob po ng isang buwan, 2 beses magmi-meeting. So that's 200,000 a month. Times 12 mo sa isang taon. 2.4 million pesos a month. So, kung may kita yung asawa ni Marcoleta dito sa Stronghold Insurance, wala ka pa bang financial interest dyan? Wala pa rin bang financial ties? Ang Diskaya ay kliyente ng Stronghold Insurance. Sige, doon tayo sa mga facts. Kliyente nila yan. Hindi basta-bastang kliyente, malaking kliyente. Kung mawawala ang mga Diskaya, ito yung sinasabi nating substantial losses. Malaki ang mawawala dito sa Stronghold Insurance kung mawawala ang mga Diskaya. Kasi isang malaking kliyente yan. So kung may losses ang isang kumpanya, what will happen? Damay-damay, bababa ang sahod, magle-lay off, yung honorarium posibleng bumaba base din sa kanilang desisyon. Affected. Now, paano pumapasok si Marcoleta? Bakit may conflict of interest? Kasi naman, ang nauna dyan si Marcoleta. Pansinin ninyo yung hearing, ilang beses ng hearing niya ng Senate Blue Ribbon Committee, dyan sa Senado ha, halata na pinoprotektahan niya ang mga Diskaya. Wala sanang problema dyan kung pinoprotektahan niya. Ang problema, may malaki pala yung problema, no? Kung private individual siya, walang problema, kaso senador siya. Yun yung malaking problema. At mas lalong malaking problema dahil nalilink yung kanyang asawa, si Edna Marcoleta, dito sa mga Diskaya sa pamamagitan ng Stronghold Insurance. So feeling ko lang naman ito ha, itong lumalabas na issue na yan, itong mga ebidensya na naglalabasan na ito, yung mga tao na naghahanap ng mga ebidensya, naghahanap sila ng paliwanag kung bakit ganyan si Marcoleta. And jackpot, nahanap nila yung paliwanag. Isa sa mga paliwanag kung bakit ganyan si Marcoleta. Dahil nga sa kanyang asawa. Nagigets nyo yung point, ka-coffee. Kasi meron kang claims Yung claims mo, bias si Marcoleta, pabor masyado sa mga Diskaya. Ang question is, bakit siya ganyan? So, syempre, kung operations man ito o black operations man ito against Marcoleta, nag-succeed sila. Nabulgar nila kung bakit ganyan si Marcoleta, na ipapaliwanag nila kung bakit nagkakagadyan yung senador sa mga Diskaya. Ano ba kasi ginawa ni Marcoleta sa mga Diskaya? Number 1, alam niya na sinungaling itong mag-asawa, pero nirekomenda niya sa Department of Justice na ipasok sa WPP o sa Witness Protection Program. Poprotektahan ng Estado ang nagnakaw ng kaban ng bayan. Kasi hindi naman siya yung most guilty, sabi ni Marcoleta. May violate ba si Marcoleta dyan as the Senate Blue Ribbon Committee Chair that time? Meron. Nakalagay doon, dapat committee yung magdidesisyon kung ipapasok siya sa Witness Protection Program ang isang individual. In the case of halimbawa Diskaya, dapat committee ang magdidesisyon signed by the Senate President. Sino ang nagdesisyon? Tanging si Marcoleta lang. Hindi niya idinaan sa kanyang mga miyembro ng committee. Sa madaling sabi, desisyon niya lang, hindi desisyon ng committee. Dalawa yan. Bagamat siya ang chairperson ng committee, that time ng Senate Blue Ribbon Committee, siya ang chairperson. Ang nag-sign ay siya lang, hindi yung committee. Nagigets nyo? Kapag sinabing committee, may consensus. Nakuha mo yung sides ng mga miyembro mo.
Ang problema, si Marcoleta lang yung nagdesisyon. Ibig sabihin, yung rekomendasyon na ipasok itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program, hindi desisyon ng committee, kundi desisyon lang ni Marcoleta. Bakit hindi niya ipinaalam sa ibang miyembro? Dahil kukontra yung ibang miyembro. Tututulan bakit si Diskaya ipapasok natin sa WPP? Kaya hindi niya na pinaalam sa ibang mga miyembro. Tama ba yun? Mali. Kasi committee nga dapat yan Desisyon ng committee yan, hindi desisyon ng chair. Magkaiba yan. Kahit siya pa ang chairperson ng committee, hindi siya ang committee. Ang committee, may mga miyembrong kasama. Alam mo kung ano yung dahilan niya? Kulang na raw siya sa oras. Gahol na siya sa oras. Paano naging gahol na sa oras yun? Dami-daming oras, bakit mamadaliin? O napasok mo na sa WPP, halimbawa yung mag-asawang Diskaya na yan, tuwang-tuwa yung mga yan. That's just one. Pangalawa, may kumalat pa nga na bali-balita nanghingi daw ng isang baka yan Alam niyo ibig sabihin ng baka? Pero hindi natin pinatulan yan. Ngayon lang natin ito babanggitin. Hindi daw binigay yung baka. Ang binigay 120 na manok. Alam niyo ibig sabihin nun? Nabalitaan niyo na yan? For sure, yung iba nanonood sa atin, alam niyo ibig sabihin ng baka. At alam niyo ibig sabihin ng manok. Sige, comment dyan sa comment section kung narinig niyo yung mga ganyang terminologies. Sa madaling sabi, pumapabor si Marcoleta dito sa mga Diskaya. At syempre, hindi mawawala sa isip ng tao kung bakit siya nagkakaganyan. Dahil yung kanyang asawa ay connected sa Stronghold Insurance kung saan kliyente ang mga kumpanya ni Diskaya. Ngayon, yun na yung link. Diba? Kahit anong deny pa nila dyan, hindi mawawala sa isip ng tao yan. May conflict of interest dyan. Diba? Asawa mo yan Nag-uusap kayo yan bago kayo matulog, nag-uusap kayo. Nagre-request yan. Diba? May pinag-uusapan kayo. Ano bang issue of the day? Ano bang remedyo natin dyan, etc. In short, parte ang asawa sa decision making. Hindi natin sinasabi na asawa niya yung nag-utos, pero posible. Kasi nga, parte siya ng decision making. Yung mga ginagawa ni Marcoleta, yan, naglalabasan yung paliwanag, bakit niya ginagawa yan. Malinaw na sa inyo kung bakit tila maka-Diskaya itong si Marcoleta. Siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction, ano ibig sabihin ng baka, ano ibig sabihin ng manok. Alam nyo na, may clue na kayo, yung first letters dyan na B, baka, M, manok. I-comment kung alam nyo, naka-coffee dyan sa comment section. At baka may mga nais kayong i-share, comment, opinion, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. At i-shoutout ko yung ating mga kaibigan dyan po sa Pulilan, Bulacan. Lagi pong nakikinig sa atin Suki natin ito Maraming salamat po sa inyong suporta, especially kay Ma'am Adel Fajardo. Maraming salamat po ito. Sige, babasahin ko Si Pastor Joshua Fidel. Shoutout po sa inyo, Si Brother Sam and Bing Hernando. Maraming salamat din po kay Brother Rene and Ludi Moya. Kay Brother Dodong and Nida De Castro. Kay Ma'am Shelly Eli Canal. At sa lahat po ng GFC Pulilan. Lahat po ng miyembro, kabahagi ng GFC Pulilan, happy viewing po sa inyo. Ayan, lagi po nakikinig po sa atin, At isama na rin po natin yung mga kasama ni Ma'am Adel dyan sa kanilang tahanan po. Nakabantay din po lagi sa ating mga bagong upload. Si Ate Eva Morin, si Judy at si Nanay Daray. Happy viewing po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.